Kabayan, magandang araw po sa iyo. Sa darating po na SONA po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo po ba, kapanipaniwala pa po ba ang kanyang mga bibitawang mga salita, ang kanyang mga pangunguna sa ating bayang Pilipinas? Alam po ninyo kasi, ilang taon na po dumaan, 3 taon na po. Ngunit, ang buhay po nating mga Pilipino, ang iba lalo po naghirap dahil sa pamahal ng pamahal po ang mga bilihin. Marami pong ibinida si BBM nung last na SONA po niya. Pero ang nangyari, ang iba ay na-wash out. Kagaya po ng flood control project na sa Bicol po, pagkatapos po niyang magsalita sa kanyang SONA, ay bigla pong humagupit po ang malakas na bagyo. 200 katao ang namatay. Bukod pa riyan, ang 500 million na mega flood control project ay drawing lang po pala. Nasa papel lang po pala yung 500 billion. Paano natin ngayon siya mapapaniwalaan? Yung sinasabi niyang strong connectivity, strong internet. Hanggang ngayon, gumagapang pa rin po ang ating internet, lalong-lalo na po pag malayo ka na sa cell site o kahit nasa malapit ka po sa cell site. Yung data distribution po ng ibang cell site company, mahina po. Yun po ang pinangako niya na palalakasin ang internet dito sa Pilipinas. Ngunit, wala. Isa pa po mga kababayan, yung Maharlika Funds. Ilang bilyon po yun na pera ng taong bayan. Pera po ni Juana at ni Juan de la Cruz. Noong nakarang SONA, hindi po niya binanggit kung nasaan na po napunta. Ano ang pinagagastusan noon? Dapat sana katulad din ng nasa barangay na makikita mo kung saan napupunta ang mga projects, ang mga pera ng barangay na kanilang hinahawakan. Makikita mo, lalong-lalo na po dito sa barangay namin. Ngunit, yung Maharlika Fund na kinuha po sa land bank, malaking halaga po yun. Ngunit ngayon, tinatanong po natin kung saan at hinahanap po natin dahil pera po ng taong bayan yun at hindi po niya pera. Isa pa po, 3 taon na po ang nakalipas. Yung pangako niyang 6 million na pabahay, nasaan na? Hindi po niya napapaliwanag kung saan na po napunta yung 6 million na pabahay. Kahit isang pintuan wala pong isa na itayo sa 6 million niya na pabahay. Isa pa po, yung PhilHealth Fund. Marami po ang nagkakasakit. Marami pong batang nagkakaroon ng malubhang mga karamdaman. Ang mga matatandang nararatay po na hindi kaya po magbayad ng medisina, na andyan lang po sa kanilang bahay, na naghihintay na lamang po ng oras ng kanilang kamatayan dahil gusto pa nilang mabuhay. Ngunit anong magagawa dahil wala pong pantusto sa ospital, wala pong pambayad sa libreng gamot, wala pong pambayad sa irereseta po ng doktor para sa kanyang karamdaman. Saan po dinala ang PhilHealth? Pera ng PhilHealth. Kasi marami pong mga batang nais pwede pang matulungan nun. Lalo-lalo na po ang mga cancer patient. Yung healthcare po natin dito sa bansa natin ay hindi po matatag na kasing tatag po ng Germany at ng Amerika. Dito, pag nagkasakit ka, nariyan pa ang endorsement po ng mga politiko. I-endorse ka pa kay congressman, lalapit ka kay mayor mo. I-endorse ka ni mayor
kay gobernador mo? Paano kung kontrapartido ka ni mayor? Paano ka matutulungan ngayon? Paano madudugtungan ang buhay mo kung alam ni mayor na hindi mo siya ibinuto? Kawawa po ang kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa panahon pong ito. Sapagkat totoo, napakaraming pera po ng Pilipinas, pero nasaan? Nasaan? Ni wala nga tayong wala nga po tayong pangtustos, lalong-lalo na po sa PhilHealth. Kaya mga kaibigan, ang tanong, maniniwala ka pa ba kay BBM? Hindi naman, parang hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Parang si BBM isang parang robot. Yun po ang pakiramdam ko at sarili ko pong palagay. Parang may nagdidikta kay BBM na ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin mo. Pero yung mga sinasabi naman ng BBM, kahit isa, walang natupad. Yung bigas, sabi niya magkakaroon ng 20 pisong kilo ng bigas. Ngunit, asan? Asan na? Ngayon po, sa totoo lang, bumuhos po yung bigas sa merkado. 40 kilos, 43 kilos, 42, 44, 45. Opo. Dahil po yan sa importasyon. Ngunit kami pong mga magsasaka, mga kaibigan, kawawa po na dapat kung mag-aayuda na lamang po sila, sana piliin po nila yung mga magsasaka, malaki man po at maliliit. Dahil malaki man at maliliit, sa paggalaw po ng presyo sa merkado, apektado po lahat, mga mahal ko pong mga kababayan. Yung magsasaka umaaray na, pati po mga kapatid po nating mangingisda. Yung kapatid po nating mangingisda, talagang kapit patalim na yan sila. Hindi sila na makapaglaot dahil binubuli po sila ng China. Ito naman pong makapulangaw ng mga kaibigan natin, pag ang mga politiko nagsalita po para sa kabutihan ng ating bansa, ng ating mamamayan, na makipag-ugnayan sa China, sabihin kaagad na pro-China. Sisiraan kaagad, kukontrahin kaagad, ipupuso sa social media na ang mga ito ay mga pro-China. Pero ano po ba ang dapat natin gawin? Dahil ikaw nakakariwasa ka sa buhay mo, hindi ka oposisyon, pro ka, marami kang pera, lingunin mo naman yung mga mahal mong kababayan na andyan sa paanan mo na maliliit at mabababang tao na kagaya namin, na lupa at tubigan lang po ang hanap buhay. Hindi katulad mo na siguro ang laki ng sahod mo, nasa aircon ka. Kami, masusunog ang balat po namin sa buong araw ng pagbilad sa initan. Masusunog, magkakasunburn ang mga mangingisda sa kapamingwit dito na po sa malapit na po sa ating shoreline, kasi hindi na panglaot ang mga maliliit po nating mangingisda doon sa South China Sea. Kawawa po ang kalagayan ng ating bansa. 'Di ba? Nakaraan, mas mabuti pa yung si Tatay Digong, ang sabi ng mga mangingisda doon sa Pangasinan, mga kababayan. Dahil ang isda noon sagana, dahil nakakapagpalaot sila sa panahon ni Tatay Digong, walang problema, nakamasid lang sa kanila ang China. Ngayon, ano pong nangyari, mga kababayan? Lahat ng pwedeng angkinin ng China, pinapasok ng China at itinataboy ang kawawa po nating mga mangingisda. Ayuda dito, ayuda doon, AKAP, TUPAD, AX at marami pang iba. Hindi naman po yun sapat eh. Hindi sapat yun.
Bakit buwan-buwan ka bang nagbibigay ng ayuda para sa ating mga kababayan? Hindi. Yung 4,000 ayuda, 3 araw lang po yan. Kailan na naman masusundan? Tayong mga Pilipino, mga kababayan, naranasan po natin kung gaano kahirap ang pamumuhay na ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na ang sabi niya magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Oo, nagkaroon nga ng 20 pesos na bigas, pero pili naman. Lalong-lalo na po doon sa Cebu. Nagbukas po doon ng tindahan ng bigas na 20 pesos pero panandalian lang. Ngayon, nasaan na? Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Tapos pili pa yung binibigyan ng bigas. Yung sa ayuda naman, yung mga hindi karapat-dapat bigyan ng ayuda, yun ang binibigyan. Pinipili kung sino yung malapit sa sandok, yun po ang binibigyan. Paano naman po yung iba na mas nangangailangan? Hindi na po napapansin dahil malakas kay kapitan, malakas kay konsihal. Yun po ang takbo ng ating sistema dito sa Pilipinas. Dagdagan pa po ng pagtaas ng presyo ng gasolina na naman, ng krudo. Yung mga magsasaka na gumagamit ng patubig, umaaray na masyado. Tapos in return, ang kanilang mga produkto ay sobrang mura. Kaya mga kaibigan, sa susunod na zona ni BBM, maniniwala ka pa ba? Ako, may malaya akong pananaw, may malaya akong pagsasalita. Ang masasabi ko, kahit isa, hindi na ako maniniwala kay BBM. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at baguhan ka pa lang sa channel ko, sana po subscribe mo rin po ang channel ko. Maraming salamat.